Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Oho. Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Oho. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Oho. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Oho. Akalay mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Oho. Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Oho. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat ito mabantayan din ito ng sa ating mga kababayan. nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain siya ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw sabi ninyo nasa pagkukup-kup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup-kup namin yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. No, bahala na kayo dyan, di ba? Oho. Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Opo. Masarap pong abangan yan, Sen, ano ha? So, lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin may sasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan. Opo. Hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya eh. Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito eh. Sila naman kabaligtaran ang kanilang pakay. Maisalba sila, mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya eh. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian eh. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan eh. Nako, totoo. So pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa eh. At yun ba papayagan natin? Di ba? Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala eh. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, hindi nakaligtas ang bayan doon sa hustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung hustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon? At mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible
kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong Opo. mga taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganun, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si now Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron. Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. Matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya palang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement, Pinagtaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May mantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybaysan. Kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki niya parang ang dating. Naku, tinuruan niya. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen ganun nga ang kanilang patakaran Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang
Yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa ano natin. Abogado, sa practice niya po Yung yan. notaryado yan, at Opo. least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Ano? Opo, may kumpiyansa. Ika nga. Oo. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, Oho. ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Oho. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yun ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo pati yung restaurant Pinasabina yata yung mga video footages Oo, para bang merong, is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti, di pumunta ka ako sa Senado bago Kinabukasan. alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. Oho. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabaka sakali, baka nga dumating. Opo. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. Oho. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumosti kayo doon. Ayun. So, ayun, kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Oho. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Oho. Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat naman. May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador. Ano? Di ba?